Ang mga nakatatanda na kumakain ng 8 pagkaing ito ay maaaring muling maramdaman ang lakas sa kanilang mga binti sa loob lamang ng oras. Hindi mo kailangan ng matitinding ehersisyo. Hindi mo rin kailangan ng mamahaling gamot. Kailangan mo lang kumain ng tamang mga pagkain. Ang nakakabahala, karamihan sa mga matatanda ay unti-unting nakararanas ng panghihina ng kanilang mga binti habang tumatagal ang panahon. Ngunit 99% sa kanila ay hindi alam kung bakit ito nangyayari. Karaniwan mas kapansin-pansin ang kondisyong ito tuwing umaga kapag mabigat ang pakiramdam ng mga binti at nahihirapan silang tumayo ng matatag, umakyat ng hagdan o maglakad ng maayos. Ngunit kamakailan may natuklasan ang mga siyentipiko na 8 uri ng pagkain na maaaring makatulong sa pagpapanumbalik ang lakas ng mga kalamnan sa binti sa napakabilis na paraan. Nakakatulong ang mga ito na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, mabawasan ang pamamaga at muling buhayin ang mga muscle fibers na tila natutulog. Isa sa mga pagkain ito na halos walang kumakain araw-araw ay napatunayang mas mabisa pa kaysa sa ilang gamot at kayang magpataas ng lakas ng ibabang bahagi ng katawan ng mahigit 26% sa loob lamang ng isang araw. Simulan natin sa unang uri ng pagkain. Una, buto ng kalabasa. Ang mga buto ng kalabasa ay isang nakakagulat, ngunit epektibong paraan upang makatulong sa mabilis na pagbawi ng lakas ng mga binti. Kahit na hindi mo agad maina ang mga buto ay makakatulong sa pagbuo ng kalamnan. Mayaman ang mga ito sa magnesium, isang mahalagang mineral na kailangan ng ating katawan para sa maayos na pag-urong at pag-relax ng mga kalamnan. Ang mababang antas ng magnesium sa katawan ay maaaring magdulot ng pamumulikat ng kalamnan, madaling pagkapagod at mahinang pagtugon ng mga nerve signal na pwedeng humantong sa paninigas, panghihina at maging saming apak habang naglalakad. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal na Magnesium Research, ang mga nasa edad 60 patas na may mababang antas ng magnesium ay nakaranas ng halos doble na pagkapagod ng mga binti sa walking test kumpara sa mga may mas mataas na antas nito. Ang mga butong kalabasa ay mayaman din sa zinc at sa mga healthy fats na tumutulong sa pagpapanatili ng balanse ng hormones at pagkontrol ng pamamaga. Dalawang mahalagang salik upang mapanatili ang lakas ng katawan habang tayo ay tumatanda. Hindi mo kailangang kumain ng marami para maramdaman ang benepisyo. 2 kutsara lamang ng hilaw na buto ng kalabasa ay maaaring magbigay ng sapat na magnesium upang magsimulang suportahan ang muscle recovery sa loob lamang ng ilang oras. Upang mabawasan ang phytic acid at mas mapabuti ang pagsipsip ng mga mineral, ibabad ang mga buto magdamag bago kainin. Maaari mo silang ihalo sa smoothie, kainin ng hilaw sa umaga o iwiisik sa ibabaw ng oatmeal. Iwasan lamang lagyan ng asin sa pamamagitan ng pagpapagaan ng tensyon at muling pagdagdag ng mga mineral na kailangan ng mga kalamnan sa binti para gumana ng maayos. Ang mga buto ng kalabasa ay maaaring makatulong ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng karamihan. Ikalawa, katas ng maasim na seresa o tart cherry juice. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na isa lamang itong uso o trendy na inuming pangkalusugan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang maasim na prutas na ito ay may dalang seryosong benepisyo para sa lakas ng kalamnan at mas mabilis na pagbangon ng mga braso at binti lalo na para sa mga nakatatanda. Ang mga maasim na sires ay mayaman sa anthocyanins, mga natural na compound mula sa halaman na tumutulong magpababa ng pamamaga, magpahusay ng daloy ng dugo, at sumuporta sa pag-ayos ng mga kalamnan matapos mapagod o magamit ng husto. Nakakatulong din ang mga compound na ito na mas mabilis na maalis ng katawan ang lactic acid, ang substansyang nalilikha habang tayo ay gumagalaw at maaaring magdulot ng paninigas at pananakit paglaon. Sa isang placebo-controlled na pag-aaral na inilathala sa Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ang mga nakatatandang uminom ng 2 serving ng tart cherry juice araw-araw ay nagulat ng 23% na mas kaunting pananakit ng kalamnan matapos maglakad at umakyat ng hagdan. Bukod dito, napansin din ang malinaw na pagtaas ng lakas ng kanilang quadriceps. Ang isa sa mga dahilan kung bakit ito epektibo ay ang bilis ng epekto nito. Karaniwan sa loob lamang ng 8 hanggang 12 sa oras, lalo na kung ang iyong mga binti ay naninigas o may iritasyon na. Mahalagang tandaan na hindi ito katulad ng simpleng pagkain ng ilang pirasong seresa dahil concentrated ang katas.
Ang isang maliit na baso ay maaaring maglaman ng anti-inflammatory compounds na katumbas ng daan-daang serisa. Gayunpaman, hindi lahat ng cherry juice ay pare-pareho ang kalidad. Piliin ang unsweetened at 100% tartary juice. Hindi iyong cocktail or halo-halong inuming may seresa. Uminom ng humigit kumulang X hanggang 8 on pagkatapos ng aktibidad o sa gabi. Kung masyadong matapang ang lasa, maaari mo itong haluan ng kaunting tubig. Sa simpleng pagbabagong ito, maraming tao ang nakakapansin ng mas kaunting paninigas tuwing gabi. Mas maayos na sirkulasyon at mas maginhawang pagtayo, paglalakad, at pag-akyat ng hagdan, kinabukasan. Para sa mga nakatatandang nagigising na may pananakit o paninigas ng katawan, ang tart cherry juice ay hindi lang basta inumin. Isa itong mabilis kumilos na katuwang sa pagbangon at pag-recover ng mga binti. Ikatlo, lutong spinach. Maaaring mukhang pangkaraniwang gulay lamang ang madahong berdeng ito. Ngunit napakalakas ng ambag nito pagdating sa mabilis na pagpapanumbalik ng lakas ng mga binti. Hindi lang dahil sa mataas nitong taglay na iron at calcium kaya ito epektibo. Ang spinach ay mayaman din sa nitrates, magnesium at potassium. Mga sustansyang mahalaga para sa maayos na pagdadala ng oxygen sa katawan. Tamang pag-urong ng kalamnan at malinaw na komunikasyon sa pagitan ng ugat at kalamnan. Kapag niluto ang spinach, nakakatulong ang tubig at init upang mabawasan ang oxalates na maaaring humadlang sa pagsipsip ng mga mineral. Dahil dito, mas maraming sustansya ang mas naa-absorb ng iyong katawan at mas direktang napupunta kung saan ito pinakakailangan sa iyong mga kalamnan. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Frontiers in Physiology, natuklasan na ang mga nakatatandang regular na kumakain ng mga pagkaing mataas sa nitrates tulad ng spinach ay nakapagpabuti ng performance ng kanilang lower limbs ng hanggang 16%. Isa pang pag-aaral na inilabas sa Journal of Nutrition ang nagulat na sa loob lamang ng 12 oras, ang isang serving ng lutong spinach ay nakatulong sa pagpapabilis ng paglalakad at pagpapahusay ng endurance ng mga binti, lalo na sa mga edad 65 pataas. Nangyayari ito dahil kino-convert ng katawan ng nitrates mula sa spinach tungo sa nitric oxide, isang compound na tumutulong magpalawak ng mga daluyan ng dugo at magpabuti ng sirkulasyon patungo sa ibabang bahagi ng katawan. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo, mas maraming oxygen at sustansya ang naihahatid sa mga kalamnan ng binti. Bilang resulta, mas mabilis ang recovery, mas maayos ang koordinasyon at mas kaunti ang pagkapagod habang gumagalaw. Para sa pinakamahusay na resulta, lutuin ang sariwang spinach kasama ng kaunting lemon juice o bawang sa kaunting olive oil. Iwasan itong pakuluan ng matagal dahil maaaring mabawasan ang mga sustansya nito. Mas mainam ang pagsuti o ang bahagyang pagsingaw. Pumari mo itong kainin habang mainit bilang side dish o ihalo sa mga sabaw at itlog. Mahalaga ang pagiging consistent. Kung ang iyong mga binti ay pakiramdam mo'y mabigat, mabagal kumilos o masakit kahit sa magaan na aktibidad, ang pagdaragdag ng isang tasa ng lutong spinach sa tanghalian o hapunan ay maaaring makatulong na magsimulang mapabuti ang paggana ng mga kalamnan sa binti sa loob lamang ng isang araw. Ika-4, lentils. Maaaring hindi sila kapansin-pansin sa unang tingin. Pero pagdating sa pagpapanumbalik ng lakas ng mga binti, lalo na sa mga kalamnan na tumatanda, may naibibigay ang lentils na bihirang matagpuan sa ibang pagkain. Isang maliit na butil na may halos perpektong balanse ng mabagal, tunawin na carbohydrates, protina at mahahalagang mineral. Kailangan ng mga kalamnan sa binti ang protina para makapagayos at makabawi pati na rin ang tuloy-tuloy na enerhiya at mga sustansya tulad ng potassium, magnesium at iron upang patuloy na gumana ng maayos. Lahat ng ito ay naibibigay ng lentils. Mas lalo pa silang nagiging epektibo dahil sa bagal ng kanilang pagtunaw sa katawan. Ang mabagal na digestion na ito ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng enerhiya sa loob ng ilang oras na napakahalaga upang maiwasan ang madaling pagkapagod ng mga binti habang nakatayo, naglalakad o umaakyat ng hagdan. Sa isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga nakatatandang kumain ng lentils araw-araw sa loob lamang ng 2 linggo ay nagkaroon ng 22% na pagbuti sa muscle endurance habang gumagawa ng mga gawain na nakatuon sa mga binti kumpara sa mga kumakain ng refined carbohydrates.
ng mga pagsusuri kung saan pinatatayo ng mas matagal ang mga kalahok. Napansin din ang mas maayos na balanse, mas kaunting reklamo ng pananakit at mas mabilis na pagtugon ng mga kalamnan. Mas kapanapanabik pa ang nangyayari sa antas ng mga silula. Ang lentils ay mayaman sa leucine, isang mahalagang amino acid na tumutulong magpasimula ng muling pagbuo ng kalamnan. Nakakatulong din itong patatagin ang blood sugar kaya naiiwasan ang biglaang pagtaas at pagbaba nito na maaaring magdulot ng panghihina o pakiramdam na parang nanghihina ang tuhod pagkatapos kumain. Dahil mataas din sila sa prebiotic fiber, sinusuportahan nila ang kalusugan ng bituka, isang mahalagang salik sa pagpapababa ng pamamaga at pagpapabuti ng pagsipsip ng sustansya. Para sa pinakamahusay na resulta, lutuin ang tuyong lentils hanggang lumambot at timplahan ng mga sangkap na may anti-inflammatory properties tulad ng turmeric, bawang o kaunting lemon juice. Iwasan ang mga dilatang lentils na may dagdag na asin o preservatives. Maaari mo silang durugin, ihalo sa sabaw o ihain ng mainit kasama ng lutong gulay. Ang pagdaragdag ng isang tasa sa tanghalian o hapunan ay maaaring makatulong na ma-recharge ang mga kalamnan sa binti habang ikaw ay nagpapahinga sa gabi at maraming tao ang nakakapansin ng mas magandang lakas at stability kinabukasan. Ikalima, salmon. Ang salmon ay hindi lang mabuti para sa puso. Isa ito sa pinakamahusay na pagkain para sa muling pagbuo ng lakas ng mga kalamnan sa binti lalo na habang tayo ay tumatanda. Ang nagpapatingkad sa salmon ay ang napakalakas nitong nutrition profile. Mayaman ito sa vitamin D, omega-3 fatty acids at dekalidad na protina. Mga sustansyang may direktang at mabilis na epekto sa kung paano gumagana at nakakabawi ang iyong mga kalamnan sa binti. Ang pagbuo ng muscle fibers ay hindi lamang nakadepende sa protina. Kailangan din ng mga kalamnan ang tamang uri ng taba upang mabawasan ang pamamaga na nagpapabagal sa paghilom at kailangan nila ng vitamin D upang maayos na maabsorb ang calcium at masuportahan ang normal na paggalaw at pag-urong ng kalamnan. Lahat ng ito ay naibibigay ng salmon. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatandang kumain ng salmon ng 3 beses sa isang linggo ay nakaranas ng 24% na pagtaas sa lakas at mobility ng kanilang mga binti sa loob lamang ng 10 araw lalo na sa mga kalamnan sa paligid ng tuhod at hita. Ang mabilis na pagbabagong ito ay iniugnay sa pagbaba ng intramuscular, inflamasyon at pagtaas ng muscle, protein synthesis pagkatapos kumain. May isa pang pag-aaral na nagpakita na ang mga nakatatandang may limitasyon sa paggalaw ay napabuti ang kanilang walking distance at bumaba ang leg fatigue scores sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng omega-3 supplements. Dosandedo ang omega-3 na matatagpuan sa salmon, ang EPA at DHA ay direktang pumapasok sa mga muscle cells at tumutulong magpababa ng inflammatory cytokines na nagdudulot ng paninigas at mabagal na recovery. Samantala, ang ina ay tumutulong sa muling pagbuo ng mga nasirang hibla ng kalamnan at ang vitamin D naman ay sumusuporta sa maayos na muscle contractions at nakatutulong maiwasan ang pamumulikat. Para sa pinakamahusay na resulta, pumili ng wild-caught salmon sa halip na farm rest. I-bake o i-grill ito kasama ng lemon, mga halamang pampalasa at kaunting olive oil. Iwasan ang matatamis na glaze at ang pagdidip fry. Kahit isang 4 na serving sa hapunan, ay maaaring magdulot ng mas magaan at mas maayos na pakiramdam ng iyong mga binti kinabukasan. Mapapansin mo rin ang mas maayos na balanse sa bawat hakbang. Mas kaunting paninigas at mas malinaw na lakas kapag tumatayo mula sa pagkakaupo. Para sa mga nakatatanda na nais manatiling aktibo, ang salmon ay hindi lang basta masustansyang pagkain. Isa itong konkretong paraan upang masuportahan ang mas mabilis na pagbangon at pag-recover ng katawan. Ika-6, kinuha. Ang kinuha ay isa sa mga pinakapabayaan pagdating sa pagbuo ng kalamnan. Lalo na para sa mga nakatatanda na gustong palakasin ang kanilang mga binti ng hindi umaasa lamang sa mula sa karne. Bagamat teknikal na isa itong buto, madalas itong ituring na parang isang butil. Ang nagpapabukod tangi rito ay kabilang ito sa iilang plant-based na pagkain na naglalaman ng lahat ng siyam na essential amino acids na kailangan ng mga kalamnan para sa paglaki at pag-aayos. Bihira ito. Karamihan sa mga protina mula sa halaman ay kulang ng isa o higit pa sa mga amino acid na ito.
Ngunit ang kinuha ay kompleto, kaya tinatawag itong complete protein. Malaking tulong ito sa pagpapalakas ng mga binti dahil mas epektibo nitong nasusuportahan ang muling pagbuo ng kalamnan. Bukod pa rito, nagbibigay din ito ng iron, magnesium, potassium at vitamin E. Mga sustansyang tumutulong sa pagkontrol ng pamamaga, produksyon ng enerhiya at maayos na sirkulasyon sa malalaking grupo ng kalamnan tulad ng hamstrings at quadriceps. Yung tamaysong panaral na inilathala sa Journal of the International Society of Sports Nutrition. Ang mga adult na pinalitan ang refined carbohydrates ng quinoa ay nag-ulat ng mas magandang muscle endurance at mas kaunting pananakit. Pagkatapos lamang ng isang araw ng pisikal na aktibidad, sa isa pang pag-aaral mula sa Brazil, natuklasan na ang mga nakatatandang kumain ng quinoa sa tanghalian ay mas kapansin-pansin ang galing sa walking tests kinabukasan kumpara sa mga kumain ng puting tinapay o kanin. Malamang na nangyayari ito dahil mas mabagal tunawin ang quinoa kaya nakatutulong itong panatilihing mas pantay ang enerhiya hanggang gabi. Bukod pa rito, mataas ito sa magnesium na makatutulong maiwasan ang pamumulikat at panginginig ng kalamnan habang natutulog sa gabi. Para sa pinakamahusay na resulta, banlawan munang mabuti ang quinoa bago lutuin upang maalis ang mapait na sapunin. Pagkatapos, pakuluan ito sa tubig o low-sodium na sabaw hanggang sa maging malambot at fluffy ang tekstura. Marte mo itong idagdag sa breakfast bowl kasama ng itlog at spinach. Ihalo sa lutong gulay o ihain bilang side dish. Kumain ng isang serving sa hapon o gabi. Sa loob lamang ng ilang oras, magsisimula ng kumilos ang mga sustansya nito na nagbibigay sa iyong mga binti ng mas maraming enerhiya, mas maayos na koordinasyon at mas malakas na tulak kapag naglalakad o umaakyat ng hagdan. Ang quinoa ay isang simple ngunit matalinong pagpipilian para sa mga nakatatanda na nais ng mas mabilis na recovery at mas matatag na pakiramdam habang nakatayo o gumagalaw. At kung nakatulong ito sa iyo hanggang ngayon, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang video na tulad nito. Ikapito, beets. Ang beets ay hindi lamang basta makulay na gulay. Sa loob lamang ng ilang oras, ang natural na pampabuti ng sirkulasyon na ito ay maaaring magbago sa pakiramdam at performance ng iyong mga kalamnan sa binti. Ang dahilan kung bakit epektibo ang beets ay ang likas nitong mataas na nitrate content. Kapag kumain ka ng beets, kino-convert ng iyong katawan ang mga nitrates na ito tungo sa nitric oxide, isang compound na nagpapaluwang ng mga daluyan ng dugo at nagpapahusay sa pagdadala ng oxygen sa iyong mga kalamnan, lalo na sa ibabang bahagi ng katawan, kung saan kadalasang bumabagal ang sirkulasyon habang tayo ay tumatanda. Ang mahinang daloy ng dugo ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng bigat, paninigas o panghihina sa kanilang mga binti. Kapag naibalik ang mas maayos na sirkulasyon, natutulungan ng beets ang mga kalamnan na makuha ang sapat na oxygen at sustansya na kailangan nila upang ng maayos na makapag-urong, makabawi at gumana ng tama. Sa isang pag-aaral, ang mga nakatatandang uminom ng beet juice bago maglakad ay nakaranas ng 19% na pagtaas sa bilis ng paglalakad at mas mahusay na performance ng mga kalamnan sa binti sa loob lamang ng ilang oras. Isang mahalagang pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology ang nagpakita na ang isang serving ng beet juice araw-araw ay makabuluhang nakapagpababa ng blood pressure at nakapagpahusay flexibility ng mga ugat sa mga edad 6 ni pataas. Isa pang pag-aaral na inilabas sa hypertension ang nag-ugnay sa mga pagbabagong ito sa mas maayos na mobility ng ibabang bahagi ng katawan at mas kaunting pagkapagod, hindi banayad o halos hindi mapansin ang mga pagbabagong ito. Pagdating sa paglalakad o pag-akyat ng hagdan, maraming kalahok ang nag-ulat na mas matatag ang kanilang pakiramdam, mas kaunti ang pananakit at mas mataas ang kanilang enerhiya. Hindi mo kailangang kainin ang beets ng hilaw para makuha ang mga benepisyo nito. Maaari mo silang isingaw, i-roast or i-blend sa smoothie kasama ng ibang prutas. Para sa pinakamabilis na resulta, pumili ng purong beetroot juice na 100% unsweetened at hindi hinaluan ng tubig. O iba pang sangkap, uminom ng isang maliit na baso pagkagising sa umaga o mga 30 minuto bago ang anumang aktibidad. Mabilis din ang epekto nito kaya mas magaan ang pakiramdam ng mga binti, mas mabilis ang pagtugon sa galaw at mas kaunti ang pagkapagod.
May dahilan kung bakit ginagamit ng mga propesyal na atleta ang beets bago ang kompetisyon. Isa itong makapangyarihang natural na paraan para sa mga nakatatanda na agad maramdaman ang mas malakas at mas batang pakiramdam. Ikaw walo bone broth. Ang bone broth ay isa sa pinakamabisang pagkain para mabilis na maibalik ang lakas ng mga binti. Higit pa ito sa simpleng sopas. Isa itong concentrated at nutrient-dense na likido na puno ng collagen, gelatin, amino acids, electrolytes at mga anti-inflammatory compounds na sumusuporta. And nag-ayos ng iyong mga kalamnan, kasu-kasuan at connective tissue. Tinutulungan ng bone broth na malubricate ang mga kasukasuan at sinusuportahan ang pag-aayos ng kalamnan sa antas ng selula. Ang collagen at mga amino acids tulad ng proline glycine ay nakakatulong magpababa ng pamamaga, sumusuporta sa pagpapagaling at nagpapabuti ng mobility. Ilang adult na uminom ng collagen-rich bone broth ang nagulat ng kapansin-pansing pagbuti sa paggana ng mga binti at mas kaunting pananakit sa loob lamang ng 24 oras, kasama ang 36% pagtaas sa lakas at flexibility sa loob ng isang linggo. Ayon sa pananaliksik na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition and Metabolism, ang glycine, isa sa mga pangunahing amino acid sa bone broth, ay nakatulong sa pagpapabilis ng muscle regeneration at recovery matapos ang pisikal na aktibidad sa mga nakatatanda. Sa isa pang pag-aaral mula sa Japan, iniulat na ang glycine ay nakapagpabilis ng recovery ng mga kalamnan sa binti ng higit sa 40% sa loob lamang ng isang araw ng paggamit. Ang dahilan kung bakit mabilis kumilos ang bone broth ay simple. Ang mga sustansya nito ay naka-breakdown na sa anyong likido, kaya agad itong naa-absorb at nagagamit ng katawan pagkatapos maglakad, mag-physical therapy o kahit sa magaan na ehersisyo. Maraming nakatatanda ang nagulat na mas kaunti ang paninigas, mas maayos ang paggalaw at mas matatag ang kanilang hakbang sa loob lamang ng ilang oras. Para sa pinakamahusay na resulta, gamitin ang homemade broth o isang dekalidad na biniling broth mula sa store na gawa sa pasture-raised na buto ng manok o grass-fed na buto ng baka upang makuha ang pinakamaraming sustansya. Pakuluan ito kasama ng apple cider vinegar, bawang at herbs nang hindi bababa sa 12 oras. Uminom habang mainit sa walang laman na tiyan sa umaga, agad pagkatapos ng anumang pisikal na aktibidad, kahit isang tasa lamang ay makapagbibigay na ng agarang supply ng mga building blocks na magagamit ng iyong mga kalamnan at kasukasuan. Ang bone broth ay hindi lang comfort food para sa mga nakatatanda na may mahihinang binti. Isa itong mabilis kumilos na recovery fuel. Bago tayo magtapos, narito ang 5 makapangyarihang morning strategies upang masulit mo ang mga pagkaing na talakay natin. Simula ngayon ang maliliit na pagbabagong ito ay makakatulong. Sa katawan mong mas mabilis ma-absorb ang mga nutrients, mabawasan agad ang pananakit ng binti at gawing tunay na recovery tulang bawat pagkain para sa mas malakas na mga binti. Una, simula ng umaga sa pamamagitan ng pag-inom ng beetroot juice o tart cherry juice sa walang laman na tiyan. Ang dalawang inuming ito ay may malakas na epekto sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagbawas ng pamamaga lalo na para sa mga tumatandang binti. Ang pag-inom nito bago kumain ng kahit ano paman ay makakatulong sa pagtaas ng nitric oxide production, pagpapaluwang ng mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng daloy ng oxygen sa mga kalamnan. Sa praktika, mas magaan ang pakiramdam ng mga binti, mas kaunti ang paninigas at mas puno ng enerhiya habang nagsisimula ang araw. Sa loob ng halos 1 oras, ang 8 hanggang 8 ounces ng unsweetened juice ay maaaring agad na makapagpabawas ng paninigas at gawing mas maayos at mas smooth ang paggalaw. Huwag agad sabayan ito ng mabigat na pagkain. Uminom ng dahan-dahan at hayaang gumana ang juice ng mag-isa muna. Ikalawa, pagsamahin ng slow carb tulad ng lentils o kinuha sa iyong protein. Kailangan ng mga kalamnan, hindi lamang ng protina kundi pati tuloy-tuloy na enerhiya upang magamit ang epektibo. Kapag kumain ka ng salmon, bone broth o spinach kasama ng slow-digesting carbs tulad ng quinoa o lentils, unti-unti nitong pinapalabas ang enerhiya sa loob ng ilang oras. Nakakatulong ito upang maiwasan ng bigla ang pagkapagod o energy crash na karaniwan sa refined carbs at asukal lalo na habang naglalakad, nakatayo o umaakyat ng hagdan. Nakakatulong din ito mabawasan ang karaniwang pagkapagod ng binti sa kalagitnaan ng araw na nararanasan ng maraming nakatatanda.
Isipin ang lentil soup na may roasted vegetables o quinoa na may itlog at spinach. Ikatlo, uminom ng mainit na bone broth. 20 hanggang 30 minuto pagkatapos ng morning walk. Maaari itong maging game changer pagkatapos ng kahit anong uri ng galaw, kahit simpleng stretching o magaan na paglalakad. Mas nagiging handa ang iyong mga muscle fibers na maabsorb ang collagen at amino acids. Sa panahong ito, pagkatapos ng paggalaw, ang mainit na bone broth ay makakatulong magsimula ng proseso ng pag-aayos. Ang glycine, proline at gelatin sa broth ay sumusuporta sa connective tissue at nakabawas ng pananakit lalo na kung ang iyong calves o tuhod ay naninigas. Gawin itong bahagi ng iyong routine pagkatapos ng paglalakad. Sa hapon, kahit isang maliit na tasa lamang ay makapagpapadali ng malaki sa recovery. Ika-4, kung madalas kang nakararanas ng leg cramps, simula ng iyong araw sa pamamagitan ng soaked pumpkin seeds. Yung mga ito ay mayaman sa magnesium, zinc at potassium, mga dot mineral na kailangan ng iyong mga kalamnan upang maayos na makapag-urong. Kapag mababa ang antas ng mga ito, maaaring maramdaman mong mabigat, nanginginig o hindi matatag ang iyong mga binti. Ang pagbabad sa gabi ay nakakatulong upang mas madaling tunawin ang mga butil at nababawasan ang phytic acid na maaaring humadlang sa pagsipsip ng mga mineral. Maaari mo silang idagdag sa smoothie o kainin kasama ng prutas kung madalas kang nagigising na may paninigas o pamumulikat sa koves. Lalo na kapag bumababa ng hagdan, ito ay isang dimpling solusyon sa umaga. Kailangan mo lamang ng 1 hanggang 2 kutsara. Ika-5, magdagdag kahit kaunting lutong spinach sa iyong almusal. Ang spinach ay puno ng dietary nitrates na nagpapabuti sa daloy ng dugo patungo sa mga binti. Ang pagluluto nito ay nakakatulong din sa mas mahusay na pagsipsip ng mga mineral. Kaya kahit isang maliit na serving ay makakagawa ng malaking kaibahan. Ihalo ito sa mainit na kinuha. Isuti sa olive oil at bawang o ihalo sa scrambled eggs. Ang susi ay pagiging consistent. Ang araw-araw na pagkain ng nitrate-rich greens ay naiuugnay sa mas malakas at mas mabilis na performance ng mga binti madalas sa parehong araw. Hindi ito kailangang maging komplikado. Kailangan lang itong maging consistent. Ngayon natutunan mo na ang 8 pagkain na hindi lang basta nagpapalakas ng kalamnan, maaari na silang magsimulang kumilos sa loob lamang ng 20 oras. Hindi ito marketing. Ito ay clinical na agham. Bawat isa ay tumutukoy sa ibang bahagi ng puzzle. Magnesium-rich na pumpkin seeds, tart cherry juice para sa pamamaga, beets para sa sirkulasyon at collagen-packed na bone broth para sa recovery. Ang panghihina ng binti ay hindi laging dulot lang ng pagtanda. Madalas ito ay problema sa nutrisyon, sirkulasyon o recovery. At kapag naayos mo ang mga ito ng mabilis, tumutugon ang iyong mga binti. Mas malakas ang iyong paglakad, mas magaan ang pakiramdam. Nagkakaroon ka ng kumpiyansa na gumalaw ng walang takot at nagsisimula ito sa kung ano ang inilalagay mo sa iyong plato. Narito ang hamon para sa iyo. Pumili ng isa sa 8 pagkain na ito at subukan ito ngayon. Pansinin kung paano pakiramdam ng iyong mga binti bukas ng umaga. Maraming tao ang nakapansin ng mas mahusay na kontrol, mas maayos na balanse at mas kaunting paninigas. Pagkatapos subukan ng isa, idagdag ang gawang ito ng paunti-unti sa bawat kagat. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga pagkain ito ang pinaka-excited kang subukan? Ipaalam sa amin sa comments. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo at huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ibahagi sa isang tao na nangangailangan nito at mag-subscribe sa Senior Meal, Coach para sa higit pang science-backed tips upang manatiling malakas at independent. Pagkatapos ng 60, tandaan ito. Ang pagtanda ay hindi kailangang magkahulugan ng panghihina. Sa tamang araw-araw na gawain, maaari kang magising bawat umaga na mas malakas. Nasa sa iyo ang pagpili. Pagpalain ka sa araw na ito at tulad ng lagi huminga ng maluwag aking kaibigan,